Okay. Ang topic po natin ngayon is about JavaScript string method. Ano yung string method? Okay. Kung nung mga last meeting po, ang pinag-usapan natin is about sa identifier, then kung anong mga variables yung pwede nyong ilagay. Ngayon po, magpo-focus naman po tayo sa mismong string. Kung last week arithmetic yung yung tinapik natin, okay? About numbers naman po. Ngayon naman po, focus po tayo sa string. Now, ano yung mga pwedeng methods, halimbawa katulad din sa Java programming language sa pinag-aralan natin dati, okay? May mga methods din po tayong pwedeng gawin or ilagay, gamitin sa JavaScript. Halos wala din naman silang pinagkaiba ni Java. Okay, gagamit din tayo ng mga methods na ginagamit natin sa Java, kaya lang apply po ito sa JavaScript. Okay? So, halimbawa, kung gusto mong bilangin yung numbers or ilan yung characters dun sa string na ibibigay mo, gamit po si length, si .length method. Okay? Mabibilang po natin, for example, kung ilan yung numbers, kung ilan yung character na meron dun sa string na ibinigay mo. Example. Okay? Example, using .length, okay? Meron akong halimbawa dito. Nagbigay ako ng ABCD hanggang Z na letters. Okay? A to Z. So meaning po, meron po akong 26 characters, kaya ang lumabas po dito, okay, sa output is 26. Now, paano ko siya pinalabas? Okay? Declaration muna tayo ng script tag kung saan po magsisimula yung JavaScript natin. Then halimbawa, declaration po tayo ng variables kasi maglalagay tayo ng variables, var, then text as may identifier, then assignment operator equals kung anong value yung ilalagay ko sa kanya. Okay? Then dahil sa string yung ilalagay natin sa kanya is ikukulong natin yung mga characters using double quotes. Then end of instance, semicolon. Then ang nilagay ko na halimbawa dito na value is A to Z na alphabet letters. Okay? A to Z. So meaning po meron akong 26 characters, kung bibilangin siya isa't isa, okay, 26 siya. Then gumamit po ako ng var, declaration po ulit ako ng variable, maglalagay ako ng variable, then yung identifier ko na SLN. Okay? Then assignment operator, equal sign, then gagamit na po ako ng methods. Ang gagamitin nating methods is text.length. Okay? Yung .length. Kasi bibilangin niya yung characters na inilagay ko doon sa identifier na binigay ko. For example, ang binigay natin is text. So ibig sabihin, babasahin niya yung dami nung character na meron si text. Okay? Text.length. Kaya yun po yung lumabas na methods ko. Text.length, then yung printout, okay? Yung parang magpi-print out siya para lumabas yung mismong value nung ilalabas kong identifier is document that get element by ID. Okay? Demo, yung pangalan po nung ID nung paragraph. Okay? Kasi nakapaloob po siya dito. Ayan. Okay? Identifying lang. Halimbawa, ito yung pinaka-specific na part na papalabasin mo. Kasi kung halimbawa, kung titignan nyo po sa taas, meron siyang H2, then meron siyang isa pang paragraph. Okay? Pero ang ipapalabas natin dito is mismong ito po, itong part ni demo. Okay? Kaya dahil sa in-identify ko si demo, ito po yung ilalagay ko dito. Okay? Kung ayaw niyo namang mag-identify, pwede naman diretsong tanggalin niyo na lang siya. That inner HTML equals SLN. Okay? Yung value ni SLN yung papalabasin ko. Halimbawa na gusto niyo namang pakita din yung value ni text, pwede niyo naman ilagay din si text, wala namang problema. Pero ang lalabas lang dito is yung value ni SLN. Na ang value ni SLN is yung length kung ilan yung characters na meron kay text identifier. Okay, ito po yon. Kaya ang makikita nyo dito sa output is 26. Okay, yun lang naman po yun. Using string method .length. May tanong po ba? Wala. So tuloy tayo po. Okay? Ngayon, puro pag-aaralan lang po natin is about string method. Yun lang naman. Then, pwedeng string and string.
Okay? Halimbawa, ito yung paghahanap naman natin. Index of. Parang sa Java din po, nung nag-Java string tayo, okay? Halos parehas lang naman din po sila. Using index of. Halimbawa, okay? Halimbawa, meron akong ilo-locate natin yung word na locate. For example, nandito pa rin tayo sa may demo paragraph, okay? Para ito na lang yung lalabas mamaya. For example, nandito tayo sa may script tag. Sa loob ng script tag, dito natin siya ilalagay. Dito po yung mangyayari. Okay? For example, declaration tayo ng variables, then identifier str, assignment operator equal sign, then ito yung laman nung value ni str. Okay? Please locate where locate occurs. Okay? Then meron po tayo ditong variable var, then identifier na POS, for example, position equals str index of. Ito po yung gagamitin nating method, index of. Then yung kung ano yung identifier na ilolocate natin. Saan ba manggagaling yung data? Okay? Then yung word po sa loob ng open close parenthesis, dahil sa string yung gagamitin natin, yung quotes po yung maglalagay tayo sa quotes, then yung word or letters na hahanapin mo na una niyang hahanapin doon sa string of characters na ide-declare mo. Okay? So ang una niyang hahanapin is yung word na locate. Kung mapapansin nyo, ito po yung locate. Okay? Then halimbawa, dito po sa baba is yung parang print natin. Document get element by ID, then identify natin kung anong part. For example, dito may specific part tayo, demo, ito po yon. Okay? Then that inner HTML equals false. Okay? Yung position natin. Ito po yon. Okay? Yan yung line na yon. Then ang hahanapin natin is word locate. No, papaano lumabas si 7? Okay? Sa pagbibilang po, magi-start po tayo from 0. Okay? Hindi tayo magi-start from 1. Magi-start po tayo from 0. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya kung ano po yung halimbawang first letter, kung saan po nahanap yung word na pinapahanap mo, is magi-stop po yung pagbibilang. Okay, ulitin ko lang po, magi-start po tayo unang-una sa number 0. Okay, hindi tayo sa 1 magsi-start, sa 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kasama po yung space, kasama po sa pagbibilang 6 and then 7. Kung saan halimbawa tumapat, yung first letter na hinahanap mong word, dun po magi-stop yung pagbibilang. Kaya po 7 yung lumabas. Okay? Index of. May tanong po ba dito sa part na to? Sure kayo? Walang tanong? Wala? Wala pa, sir. Wala pa. Wala po, sir. Okay? Wala pa po, sir. Tuloy tayo. Finding, saan pa ba? Last index of, eto sa last index of, paano ba to? Teka lang okay. Halimbawa naman, for example, nag-declare ka dito ng word na possible na nandito sa may hinahanap natin. What if naman po kung wala naman possible yung word na hinahanap mo dun sa text na ibinigay? For example, negative siya dito. Okay? Kasi wala. For example, kung halimbawa wala siya dyan, okay, eto. Halimbawa nawala siya doon sa may hinahanap natin. For example, okay? Ang hahanapin natin is yung word na dyan. Okay? Kung mapapansin nyo, sa given example natin dito na text, please locate where locate occurs. Okay? Wala yung word na dyan. So, ang mangyayari po dito, if na halimbawa wala yung word na hinahanap mo doon, imposible pong magbilang siya. Kasi wala naman doon, halimbawa, ang bibilangin niya, 0, 1, 2, 3, then hanapin niya si Jan, then wala naman siya doon sa may output dito. Ang mangyayari pong magiging output dyan is lalabas po is negative 1. Kasi hindi siya mag-i-start magbilang or wala siyang nakita doon sa specific na binigay mong string of characters. Okay? Kaya po ang magiging output niya is negative 1 dahil wala siyang nakita. Yun lang naman po. Kapag positive number kasi makikita niya and malolocate niya
kung nasan yung word na hinahanap mo. Then kapag wala naman po, automatic po ang ibibigay niya sa'yo is -1 kasi wala siyang nakita. Yun lang naman po yun. Okay? Searching for string in a string. Saan na to? Okay. Parehas lang din naman. Tama ba? Wait lang okay. Parehas nga lang. Well, yun lang din naman yun. Maghahanap lang pa rin naman din siya. Tapos, example for, ito. Halimbawa naman. Halimbawa, replacing string content. May dineclare ka na halimbawa na word. For example, dito, halimbawa lang. Asan na ba siya? Ito. Ayan. Okay. Halimbawa, meron kang word dito na dineclare. For example, replace Microsoft with W3 School in the paragraph below. Kung makikita nyo dito, please visit Microsoft. Now, halimbawa, kapag clinic mo yung button dito na try it, mapapalitan yung word ng Microsoft ng W3 School. Okay? Ibig sabihin lang po niyan, hindi siya nare-replace. Okay? Nare-replace siya ng word. For example, dito na Microsoft nung una. Okay? Halimbawa, yung Microsoft na una, Microsoft Word na una, kapag clinic mo si button, mapapalitan siya nung word na gusto mong ipalit sa kanya. Okay? For example dito, W3 School, mapapalitan lang po si Word na Microsoft na W3 School. Okay? Which is na nandun po sa may options na ibibigay nyo. Okay? For example, dalawa yung word na ibibigay mo. Var, for example, variable, then str, identifier natin, equal sign, document, get element by ID, demo. Yung part kung saan mo siya i-apply. Yung JavaScript natin. Then inner HTML. Then variable text, str that replace Microsoft. Tapos halimbawa dito sa methods na that replace, okay, magbibigay ka ng dalawang options. For example, yung first options is yung lagay na, for example, na text na specific dun sa output. Then dun sa susunod na words is kung ano yung replace niya. Kung ano yung mare-replace dun sa una mong binigay na options. For example, Microsoft sa first options, then yung second option mo is yung magiging word kung ano ilalagay mo. For example, dito sa example natin is yung W3 School. Then, print out tayo. Document.getElement by ID, demo part, then inner.html.text. Kasi ang laman ng .text natin is replace. Meron siyang replace na Microsoft. Okay? Microsoft, then yung susunod na word is W3 School. Kaya ang mapapalitan po dito is yung Microsoft Word kasi hahanapin niya to. Okay? Ang mapapalitan is yung W3 School. Kaya kung halimbawa dito sa output natin, mapapalitan siya ng W3 School. Kung mapapansin nyo, yung mismong word lang yung napalitan. Okay, hindi na naapektuhan yung please visit. Kasi po, given na po yun kasi hahanapin niya yung word mismo na present doon sa line na yon. Okay, kasi ang present na line dito, for example, is Microsoft. Okay, yun lang yung mismong papalitan niya. Yun ang papalit niya is mismong W3 School. Dito sa part na to. Kaya itong please visit saka yung exclamation point sa dulo, hindi siya mapapalitan kasi hindi naman po siya kasama dito sa word na ibinigay mo. Okay? Yun lang naman po yun. Kaya kung halimbawa lang, mag-aano kayo ng halimbawa pangalan, yung magta-type kayo sa may text field, tapos kapag halimbawa trinay it, lahat ng pangalan na yun mapupunta dito sa may given text. Halimbawa meron kang default dyan. Kapag clinic mo si try it, mapapalitan yung given mo. Depende na lang po sa inyo kung paano nyo siya i-apply. Okay? Yun lang naman po. May tanong po ba sa part na yon? Wala? Sir, pwede po siya mag-add ng word. Hindi po. Replace lang po siya. Hindi ka pwede mag-add ng word. Okay. Talagang totally replace lang po. Kailangan meron ka ng define. Sa susunod, Sir, mag-a-add tayo kasi kukuha tayo ng data galing sa text field. Tapos mapupunta siya sa may body nung HTML nyo. Next week. Okay? Kasi, po, Sir, pwede naman dun, ano, di ba, sir? Number. Pag i-replace. opo.
Opo. Wala pong problema sa number or text. Wala pong problema. Just sa kung Sir. ano lang po i-define nyo. Ano po? Sir, may activity po ba ngayon? Meron po mamaya. Good morning, sir. Mamaya po. Easy ka lang. Okay. Wala nang tanong? Yes, sir. Sorry lang. Ha? Ano yung lama? Wala. Okay. Next example. Last example. For example, convert string to uppercase. Ayan, halimbawa. Kapag clinic mo siya, magiging uppercase siya. Parang lower and uppercase lang naman po. Yun lang naman. Halimbawa, ang default niya is halong upper and lower case. Kapag halimbawa, clinic mo yung try it, magiging magiging uppercase siya lahat. Okay? So, paano siya nangyari? For example, function may function. Okay? Nasa loob siya. For example, bar, text, document, get element, demo, ipiprint lang natin yung word. Then document, get element, dot uppercase. Yun lang naman. Kapag ginawa mo naman to lowercase, lahat naman siya magiging lowercase. Yun lang naman po. Para sa Java string lang naman. Okay? Ito po, lahat po nanto mula dito sa example 1 hanggang sa example 5 natin. Example 1 hanggang example 6 kasi nag-start ako ng 0. Okay? Lahat po 'yan is ginagamit po na method ginagamit na method sa string pagdating po sa JavaScript. 'Yun lang naman po. And lahat po ng source code dito, lahat ng codes na ginamit natin sa example, nandito po sa my notebook niyo. Okay? Now, ang tanong ni Beles kanina, kung meron po kayong activity ngayon, meron po. Okay? Gawa po kayo ng isang web page, then i-apply nyo po kahit ano dito sa may string methods natin. JavaScript string methods. Okay? Kung meron Sir, tayong dyan. 6 na example, Sir, okay? nasa po Kailangan yung ko codes makakita po, sir. ng 3. Mas anong topic string methods po? Kahit With ano po dito sa 6, kailangan nyo po siya i-apply sa isang web page. Okay, Sir, sa web page na gagawin nyo po, teka lang, baka mawala sa isip ko, okay? Sa web page na gagawin nyo, kailangan nyo maglagay ng layout saka ng picture. Hindi pwedeng text lang. Okay? So, papagandahin nyo po. Ngayon, ang gagawin nyo is week 13. Tayo isang week ka. Okay, week 13. Dito nyo po siya i-upload. Dito nyo siya i-save. Okay? Yun lang naman po. May tanong pa po ba? Wala. Yes, sir.